think I want you more than want. I know I need you more than need. I wanna hold you more than hold. When you stood in front of me, I think you know me more than know. And you see me more than see. I could die now more than die. Every time you look at me. Well, I've seen you in jeans with no makeup on, and I've stood there and all is your date for the prom. I'm blessed as a man to have seen you in white, but I've never seen anything quite like you tonight. No, I've never seen anything quite like you. When it's right, it's more than right, 'cause you feel it more than feel. I could take this moment now, right into the grave with me. Oh, well, I've seen you in jeans with no makeup on, and I've stood there and all is your date for the prom. I'm blessed as a man to have seen you in white, but I've never seen anything quite like you tonight. I met you in the sun, saw my plans come undone, 'cause I knew you were the one. So we, from Paris on one knee, with a letter and a ring, got married in the spring. And the day I met you, I think I met myself. I don't ever wanna be with anyone else. We got the kind of story that the stories would tell, different than I've ever felt. And I know we've got our whole lives, no ending this inside. But darling, all I wanna do is be with you. And I know we've got our whole lives, no ending this inside. Darling, all I wanna do is be with you tonight. Yeah, yeah, be with you tonight. Yeah, yeah, be with you tonight. You, I'll never fool you.
I said till death do us part. I want to mean it with all of my heart. Help me to love you more than I love her. Then I know I can love her more than anyone else. And bring her in your presence today. Make her what you want her to be. I pray to hear her heart. I pray she'll love you more. I pray to cherish and serve her, and will bring you glory today. I pray, I pray. Father, I said till death do us part. I want to mean it with all of my heart. Help me to love you more than I love him. Then I know I can love him more than anyone else. And bring him in your presence today. Make him what you want him to be. I pray to hear his heart. I pray he'll love you more. I pray to strengthen and serve him. Hindi lamang sa harapan ng kapulungan ito, kundi sa Diyos na may likha sa atin. Kaya nga ang mga pangako niyong bibitawan ay ang Diyos ang saksi nito at sa Kanya kayo mangangako. Kaya ang pinag-isa ng Diyos ay hindi dapat paghiwalayin ni numan. So bago po tayo sa ating pagpapatuloy sa kasalang ito, tinatawagan ko si Pastor Ronald Astronomia para sa opening prayer po natin. Babae at ang lalaking ito na ngayon ay nagnanais manumpa sa inyong harapan. Nagpapasalamat po kami sa sambahayan na nagpalaki sa kanila, sa iglesyang nag-alaga sa kanila, at sa kanilang mithiin, lalo tigit sa inyo na siyang naghatid sa kanila sa ganitong masaya at banal na altar, layunin at ibigay po ninyo sa kanila, Panginoon, ang katapatan, karangalan, Ayan, so bago po tayo, we will proceed to the formal occasion. Yahweh, Yahweh, pagpabalay bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya ay may tagumpay. Yahweh, Yahweh, isigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh. While singing this song, ibigay natin ng buong buo ang ating puso sa ating Panginoon. Dahil I know, the author of love ay ang ating pong Panginoon, especially kay Pastor at kay Ma'am. Let's sing this song, Yeshua. Sing Yeshua. Thousands, my beloved is the most beautiful.
Christopher at si Ma'am Mia Lynn. Isang karangalan na gamitin ako ng Panginoon para sa kanyang mensahe sa inyong dalawa na magsisimula ng isang pamilya. Nung bata pa ako, ako'y elementary, malayo po yung school sa tahanan namin. Naglalakad ako ng palaisdaan pag-uwi. Ganun, araw-araw yon. Tuwing tagulan, naalala ko, pag umulan ng gabi at kami naglalakad ng kapatid ko, nadadaanan namin, may mga lumalabas na kabuti. Samantalang nung umuwi kami nung hapon, wala pa naman sila. Nagugulat ka na lang sa umaga kapag ng gabi, moisture. At kapag nakita niya yung moisture, siya biglang lalabas, ayun ay tinatawag na kabuti. Hindi yun pala magic na lumalabas yung kabuti. Naalala nyo? Bagkus, iyon ay may paliwanag ang siyensya. Ngunit kung titingnan natin overall, ito ay likha ng Diyos. Ganon din ang marriage. Hindi ito basta ginawa ng tao. Marriage ay inotor ng ating Panginoong Diyos. Hindi lang ito naisip ng tao. Bagkus ito ay biblical na inilagay sa Biblia ayon sa Genesis 2 verse 24. Sabi niya dito, dahil dito, iiwanan ng lalaki ang kanyang ama at ina. Magsasama sila ng kanyang asawa at sila ay magiging isang laman. Sir Christopher and Ma'am Maya, ang inyong Mia, ganun din sa inyo. Hindi lang nagkataon na kayo'y nag-cross ang landas. Because behind the scene, ang Diyos ay kumikilos para kayo ay pag-isahin sa hapong ito. Naalala ko, sabi ni Pastor, sabi ni Sir Christopher, gustong-gusto niya nang magpalipat sa Pangasinan. Kasi ang layo ng Dasol ay Pangasinan sa Kalasya, Tagupan. Ang layo ng Dasol sa kanilang tahanan. Kapag may mga lakad kami na ginagabi, lugi siya kasi gabi na siya umuwi. Ang dami niyang attempt na magpa-transfer. Ang dami niyang nag-apply siya. Hindi lang nag-attempt na mag-transfer, nag-apply. Pero hindi inalaw ng Diyos. Why? Ang Diyos, ang mga estudyante. Ngunit sa hapon na ito, ulitin ko, kayo na ay papasok sa isang paaralan ng pag-aasawa. At ang inyong punong guro ay walang iba. Alam nating lahat sa unang klase ng school, mayroon kayong syllabus, may lesson plan, may classroom rules. Pero alam din ng bawat guro, kahit gaano kaganda ang lesson plan, may araw na kailangan mong mag-adjust. Tama? Ganon din sa marriage. May pangarap, may plano, pero araw-araw nangangailangan ng grace at flexibility between both of you. Learning to know. Kailangan niyong kilalanin ng lubusan ang bawat isa. Kailangan ninyong matutunan ang personalidad ng bawat isa. Kahit gaano kaganda ang lesson plan, may araw na kailangan mong mag-adjust. Ganon din sa marriage. Sa klase, hindi pare-pareho ang estudyante. May tahimik, may makulit, may bilis matuto, and so on. Ang mahusay na guro ay nag-aaral muna ng kanyang estudyante bago magturo. Ganon din sa inyong mag-asawa. Ang inyong hindi pagkakaintindihan, huwag mo kagad husgahan, aralin mo. Sapagkat sabi sa Biblia, Genesis 2:18, hindi mabuti na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng angkop na makakasama. Kailanman hindi nagkamali ang Diyos na ibigay sa iyo at ibigay sa Kanya na kayo ay maging angkop na magkasama. Kailangan nyo lang na alamin, aralin ang bawat isa. Learning to know. Sa pag-aasawa, ang pagkilala hindi nagtatapos sa I do, mamaya.
Araw-araw ay pag-aaral ng ugali, pag-aaral ng kahinaan ng iyong partner, pag-aaral ng kanyang mga priority, pag-aaral ng kanyang mga pangarap, pag-aaral ng kanyang mga kinakatakutan. That is, learning to know. Bilang application, maging masigasig na mag-aaral ng puso ng inyong asawa. Maging masigasig na mag-aaral ng inyong puso ng inyong asawa. Ang matibay na pagsasama ay nagsisimula sa pag-unawang may pasensya. Learning to know. Pangalawa, learning to do. Learning to do. Pagtutong gawin at isabuhay. Yun yung sa education. Pero bilang mag-asawa, pagkatutong isabuhay ang pag-ibig. Kasi ang pag-ibig hindi laging minsan ay alam mo yun. Pero napakahalaga bilang mag-asawa, kailangan yung matutunan isabuhay na kayo ay titira sa isang bubong ang sinasabi ninyong pag-ibig. Hindi sapat na alam ng guro ang lesson. Kailangan niyang ituro, ipakita at ulitin. Ganito rin ang pag-ibig. Ang sorry ay laging inuulit. Ang thank you ay laging inuulit. Ang pag-aalaga, both partners, ay laging inuulit. Ang pag-ibig ay daily practice. Hindi one-time exam. Ang pag-ibig ay daily practice. Hindi one-time exam. Sa marriage, walang final. Ang pagkikinig ay isang gawain. Always listen. Minamadali ako kasi sabi nila, bilisin ako eh. Ang pagkikinig ay isang gawain. Ang pananalangin ay isang gawain. Susubukin kayo ng mga sitwasyon. Ngunit napakahalaga na dapat ninyong isabuhay ang inyong sinumpaang pagmamahalan sa harapan ng Panginoon. Ang matagumpay na marriage ay practice-based, hindi lang theory. Pinapractice yan everyday. Mauhubog ang isang uri ng pagsasamahang couple between you sa isa't isa. So, pangatlo, learning to be. Ting matalino pero kulang sa asal. Tama? May mga estudyanteng matalino pero kulang sa asal. Alam ng guro na mas mahalagang hubugin ang karakter kaysa sa grades. Yan yung pinaka-siniksik sa utak ko ng teacher ko. Na napakahalaga ng asal. Kaya, sa marriage, hindi perpekto ang iyong asawa. Kakataon, ang hindi niya pagiging perpekto ay napakagandang pagkakataon upang na may pasensya. Pastor Christopher, habahan mo ang pasensya. Simula salamin sa asawa mo. Why? Ang asawa mo ay nag-respond sa iyo kung sino ka. Tama po ba? Naumunawa sa atin. Sa paaralan ng pag-aasawa, ang sikreto ng tagumpay ay hindi katalinuhan, kundi kapatan sa Diyos at sa isa't isa. Always be faithful. Hindi lang yung usaping may third party. Usaping pinansyal. Kilalanin nyo ang bawat isa. Napakahaba ng panahon para kilalanin ang bawat isa. That is a long life learning. Pangalawa po, lagi niyong tandaan, learning to do. Nila. Okay, so purihin po ang ating Panginoon. So, si Pastor Christopher po ay naging estudyante ko rin. At ganun din, itong dalawa ay kaparehas ko rin sila katrabaho sa Department of Education. So, purihin po ang ating Panginoon. Okay, tayo kayong dalawa. Sasabihin, hindi lamang sa mga taong narito, kundi ang Diyos ang gumikit na sa kasalang ito. Kaya nawa, ang mga pangako nyo ay itaos puso nyong tuparin sapagkat ang Diyos ang siyang yung pinapangakuan. Ikaw naman, Martina Mierin Coral, ikaw ba ay nangangako na maging asawa si Christopher De Leon, makasama sa hirap at ginawa at sa kanya lamang pipisan habang kayo ay nabubuhay? Yes po, Pastor. Kung sa gayon, ibahagi nyo ang iyong sumpaan sa isa't isa. So
Isang mapagpalang gabi po sa ating pong lahat. Maraming salamat po sa lahat ng nagpunta. So, it's been 183 days. 153 days simula nung sinagot mo ako doon sa Boss Coffee. Oo. So, ang unang kita natin is actually sa God, Gender and Development dahil nga pareho tayo na God Coordinator. Yun. So, as God Coordinator, nakilala kita, na-meet kita kasi kailangan ko ng files sa God. Dahil nga, bago pa lang ako sa DepEd, hindi ko alam yung mga ganyan. Hindi ko alam yung mga kailangang report, ginawa ako agad coordinator ng God. Di ba? God coordinator, so kailangan ko ng files, naghanap akong mga matatanungan, and then doon po kita nakilala at na-meet. Kaya nga, doon pa lang po, God is the center of this relationship. Actually, wala po ako nasulat na wedding vows. Pero, hindi naman po kailangan na sinusulat because ito ay nasa puso. So, ito ay nasa puso. So, since nung sinagot mo ako, before that, bago mo ako sinagot, talagang matagal na akong nagsisik ng transfer. Matagal na akong nag-a-ask ng transfer and even nag-apply ako, re-apply para lang matransfer sa Kalasyaw, pero hindi talaga para ako doon. Para dito pala ako. Kasi meron palang nagdadasul sa akin. Yung 183 days na nagdaan natin ay maraming ups and downs. Siguro nagtataka po kayo, bakit 183 days? Hindi pa po kami umabot ng 1 year as girlfriend and boyfriend. So, 183 days, and nakita naman namin, kasi I asked the Lord aside, Lord, kung sino ang ibibigay niyo po sa akin na first girlfriend ko, siya na po ang aking pakakasalan. So, siya na po ngayon ang aking ex. Siya po ang first girlfriend ko at siya ngayon ang aking ex. Kasi magiging asawa ko na po siya. So, Tart, shortcut for sweetheart. Marami pa tayong pagdadaanan at marami na tayong pinagdaanan. Pero, tandaan mo na nandito lang ako palagi para sa'yo. At huwag nating kakalimutan si Lord na siya ang nasa gitna natin. And sabi nga natin, hindi natin control ang sitwasyon, pero control natin kung paano tayo mag-react sa sitwasyon. So anuman ang sitwasyon na dumating sa atin, huwag tayong mangamba. Huwag tayong masyadong mag-alala. At ipanalangin natin ito sa ating Diyos na may likha. Kung ang isang bagay na hindi natin control, ibig sabihin, ang Diyos ang may control nito. Hayaan natin siya kung ano ang mangyayari. Ipagtiwala natin sa Kanya kung ano ang ipagkakaloob niya para sa atin. And lastly, gusto ko po sigurong i-revise yung Isaiah chapter 60, verse 22. So, karamihan po siguro alam ang Isaiah chapter 60, verse 22. Nandoon po yon sa invitation. Ay, hindi po wala nakalagay. Sabi doon, the long wait is over. Yung nakalagay po sa baba, po. The long wait is over. Gusto ko pong palitan yung word doon kasi ang nakalagay doon sa Isaiah chapter 60, verse 22, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Pero parang gusto kong palitan yung when the time is right. Gusto kong palitan ng when the time is ripe. When the time is ripe, I, the Lord, will make it happen. Ang tagal ko nag-pray ng magkaroon ng
kasintahan. Ang tagal kong nagpray. Alam nila yan, alam ng mga kakilala ko. And marami din ako. Sabi nila, nagtataka sila, bakit wala ka pang girlfriend, di ba? Parang nagugulat sila, nagtatanong sa akin, bakit wala ka pang girlfriend? Sabi nila. Hindi sila naniniwala, ano. Sabi ko, siguro dahil hindi ako marunong manligaw, o kaya strict ang parents ko. Kaya po, siya ang first and last girlfriend ko po. Actually, marami po akong niligawan, pero puro busted. Yan. And siya ang hindi busted sa akin. Kaya thank you, Lord, sa buhay mo. And magkasama tayo sa hirap at ginhawa, sa kasiyahan o kalungkutan, sa pagpapala o sa problema, sa anumang sitwasyon ng buhay, magkasama tayo na magpupuri sa ating Diyos. Amang po. I stand here grateful and prayerful. Hindi dahil perfect tayo, kundi dahil pinili tayong mahalin ng Diyos at pinili rin nating mahalin ang isa't isa. One of the greatest gifts God ever gave me was the moment we worshiped Him together, heart to heart, tear to tear, spirit to spirit. Doon ka nakita that we never just a love story. We were a calling and we were a purpose. Hinahangaan ko ang pag-ibig mo sa Panginoon, Tart. Iyon ang spark na nagpa-fall sa akin araw-araw. Yung love mo kay God. Your passion for God is my reminder that love becomes strongest only when God is at the center. So thank you sa iyong blessings, Panginoon, sa amin. At sa lahat ng pinaghandaan natin sa breakthroughs na minsan akala natin wala nang kasunod sa mga panahon na parang quitting was easier. Pero hindi tayo bumitaw. So thank you, Tart. Doon ko nakitang hindi lang tayo for now, kundi for God's time. Pangako ko to choose you every morning. Kahit minsan mas gusto ko nang isnooze ang world dahil sa mga problema at challenges, I choose to wake up every morning na kasama ka. To be your partner in prayer, kahit minsan feeling ko ako ang sagot sa prayer mo. So, to build a home with you, I promise to build a home with you. That is our dream. Where faith is our foundation, joy is our language, and family is our treasure. Sabi nga sa Isaiah 60, verse 22, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. And now I see this moment, this love, this yes, is God saying that this time is right. So today, with everything I am, and everything God is still shaping me to be, I vow to walk this life with you. Not ahead, not behind, but beside you. Because loving you is not just my choice, it is my worship to God. Thank you. Yes, purihin ko ang ating Panginoon. Tanggapin mo ang singsing na ito bilang tanda ng aking dalisay na pag-ibig sa iyo. Magpapakasal ako sa iyo sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Christopher, tanggapin mo ang singsing na ito bilang tanda ng aking dalisay na pag-ibig sa iyo. Nagpapakasal ako sa iyo sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak,
at ng Diyos Espiritu Santo. Nasaan po ang aras? Nating pag-awayan. Huwag niyong pag-awayan ito sapagkat ito'y pagpapala mula sa ating Panginoon. So ayusin ang pagpapatakbo. Christopher, tanggapin mo ang aras na ito at ipagkaloob kay Mia. So nasaan po ang Bible? Okay, tandaan po natin ang Biblia. Ang Biblia ay salita ng ating Panginoon. Ito ay nagbibigay sa atin ng gabay sa araw-araw nating buhay. So nawa, patuloy niyo itong basahin hanggang sa inyong mga magiging anak na ito ay kanilang matutunan at sa buhay ang salita ng ating Panginoon. Kordon. Ang belo ay simbolo ng pag-iisa ng dalawang nagmamahalan. Ito ay nakapatong sa ulo ng babae bilang simbolo na ikaw babae ang siyang magpapasakop sa iyong asawang lalaki. At ito ko naman ay nakalagay sa balikat ng lalaki sapagkat ikaw naman ang magbibigay ng proteksyon at ikaw ang magdadala bilang ang puno ng iyong pamilya katulad ng pagiging head ng ating Panginoon sa simbahan. Kaya Christopher, nawa, ikaw ang siyang muna sa pagtataguyod ng iyong pamilya. Asan po ang kordon? Ang kordon naman ay isang simbolo ng matibay na kordon na kung saan hindi ito mapapatid ng kahit sino man. So tandaan niyo po, kayo ay pinag-isa. Dati kayo ay dalawa. Ngayon ay pinag-isa ng ating Panginoon at kailanman hindi dapat kayo paghiwalayin. Sige po. Dinadalangin namin sila sa iyo, Panginoon. Napatibayin mo ang kanilang pagsasama sa pamamagitan ng pag-ibig na nagmumula sa iyo. Pagkalooban mo rin sila, Panginoon, ng katalinuhan na sa pagharap nila at pagbuo ng sarili nila ng pamilya ay patuloy, O Diyos, na sila ay kumapit sa iyo sapagkat hindi perpekto ang marriage pero may perpektong Diyos na maggagabay sa kanila sa panahon. Continue to bless them and guide them. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so wag po muna kayong umalis para masaksihan nyo ang Christopher De Leon and Martina Mialin Coral. Ipinahayag nyo sa kapulungan ito at sa Diyos na may akda ng kasalang ito ang iyong nais na magpakasal at mag-asawa. Kaya sa oras na ito, sa kapangyarihan pinagkaloob sa akin ang Republika ng Pilipinas sa pamagitan ng Luzon Convention of Southern Baptists, ikaw Christopher De Leon and Martina Mialin Coral ay pinakasal ko sa pangalan Diyos Ama, Diyos Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Kayong dalawa ay mag-asawa na. Seconds. Sige na. Isa pa lang. More.
si Christopher Martina Nialin Dilion. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu Santo. God bless po. Torn down, full of aching. Somehow, our youth would take the blame. Worn out, the way we let it stay. Taught how to celebrate it all out. I'd replicate your pain, climb down, if only for a taste. Hollow, but hesitated. Shallow, but full in all your veins. Shadowed by every other wind. Ooh, hollow, and doubt can make it. Borrowed, a love that never came. Followed in every other shade. Let it fade your love away. I never stray. Let it bury you away in all your pain, in all your pain. I will carry you away. Let it fade your love away. I never stray. Let it bury you away. Fade me away. I will never be the same. Fade me away. I will never be the same. Fade me away. I will never be the same. This horizon, it's shining. Seems the daylight knows this is our time now. Where we're going, these dreams we're holding. Oh,
2, 3, go! Ayan, Okay, bawi ka, sir. Bawi, Pastor Topper. Okay, subukan mo ang iyong asawa. Wow, ganyan siya magmahal sa'yo. Kiss, ngayon. In kiss, 1, 2, 3. 5 minutes, isa pa. One more. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4. Tama na. Okay, na. Ubusin nyo, ganyan. Kiss. 1, 2. O, isa pa. Kiss pa. Kala nyo, ha? Okay, isa pa. 5, 4, 3, 2, 2. Okay. Unang tanong. Ano ang... Napakadali naman ito. Ano ang favorite? Nagbago yung tanong. Ano ang favorite ng mag-asawang ito na kakainin? Pag sumagot po kayo, dapat kayo ay tumayo muna dito. Okay? Ano ang favorite na pagkain ng mag-asawang ito? Go! Muffin. Tayo dito. May lalaban pa ba sa muffin? Favorite na mag-asawang kainin? Ano ang favorite na mag-asawang kainin? Gulay. Ano po? Halika dito. Anong sagot mo? Oh. Suso. Yung suso ang favorite nilang kakainin. May lalaban pa ba sa muffin? Sa suso? Sino pa? Ano ang favorite nilang kinakain? Yes po. Coffee. Favorite na kinakain? Parang iniinom yun naman. May kasalanan Kinakain, iniinom yung coffee. Malay natin, panalo ka di ba? Wait lang. Okay. Ano po yun? Gulay. Anong klaseng gulay? Pakbet. Saan doon ang pakbet na favorite nila? Pakbet. Ito pa ay muffin? O di kaya suso? O di kaya naman ay kinakain nila ay coffee? Ate, hindi kinakain ng coffee iniinom. Ang tamang sagot ay... Muffin! Oh, very good ka, ate. Nang dahil dyan, ibigay mo ang premium mo sa sarili mo. Joke lang. Hilig nila gawin together. Yun yun? Ano ang hilig nilang gawin together? Ano ang hilig ng dalawang ito na gawin together? Takbo! Mag-pray po. Tama yan dahil pastor siya. Dapat lang marunong mag-pray together talaga. Hindi nila kinakalimutan yun. Tingnan natin kung tama yan sagot mo. Yan, mag-pray together. Ano pa? Mag-bake po. Mag-bake. Anong binibake kaya? Okay, bake. Nagbe-bake muffin, iba-iba. Siguro may banana cake, carrot cake, yahe. O, tingnan natin kung tama yung sagot ninyo. Ano ang ginagawa nyo together? Mag-bake at mag-travel. Wow, mag-bake at mag-travel. Paano yan? Dalawa silang panalo. Oy, very good. Kayo ay panalo. 1, 2, 3, cut. Wacky pause. Congratulations! Sabay-sabay buksan ang iyong napanalunan. Buksan kung anong iyong napanulan. Very good. O, diba? O. Abi, halika rito. Ito ang napanalunan mo. Dahil tart ang tawag nila. Ito. Okay, very good. O, wina. Okay. Thank you. Very good. Saksi po kami kay Pastor Topper kung paano po siya talagang nagpursigi at talagang pinagpipray. We prayed also na sabi nga namin, makatagpo ka rin
ng the right one. And she's the one. Diba? Congratulations! Mabuhay kayong mag-asawa. Nakausap ko na tong mag-asawa na to. So, praise God sa buhay niyong dalawa. At magpakarami kayo. Okay? Amen. God bless everyone. Good night po! Magme-message po sila. Okay, so good evening po sa ating lahat. Unang-una, gusto po namin magpasalamat sa ating Diyos na buhay na kung saan ay siya ang gumabay sa amin mula sa preparation hanggang sa araw na ito ng aming pong kasal. So, kami din po ay nagpapasalamat sa aming mga parents, kay mama, kay papa na patuloy nandyan, gumagabay sa amin. Kung ano yung mga kailangan, sila ang nagsasabi at yung kanilang concern, yung kanilang pag-aalala, concern na talagang dapat nakaredy, dapat maayos. Thank you po ma. Pa sa inyo pong paggabay, pagsuporta. Maraming salamat din po sa aking mga kasamang pastors. Tumulong sa aming pong preparation at sa pagganap ng kasal. Kay Pastor Peter, kay Pastor Trubs, sa mga pastors po na hindi ko na po kayo maiisa-isa. And maraming salamat po. Maging po sa mga friends na sumali and yung mga kasama po sa schools. Maraming salamat po sa inyong pagpunta, sa mga ninong, mga ninang. Maraming salamat po sa pagiging pangalawang magulang na patuloy niyo po kaming gabayan kung paano po namin simulan ang pamilya na amin pong bubuin ni Tart. Yun lamang po. God bless po sa ating lahat. And gusto ko rin po magpasalamat sa De Leon family, sa inyo pong suporta, kay Uncle Good, sa mga pamilya ko rin po, sa relatives from Bataan, from Zambales, from, saan pa ba? Sa Makalang po, and Santa Cruz, Zambales. Maraming salamat. Sa photographer, maraming salamat po. And sa catering services, lights and sounds, sa mga regalo, sa mga nagbigay po at nag-abot, hindi na po namin kayo maisa-isa. God bless everyone sa inyo pong pagbibigay ng presence at time po sa amin. Ang Diyos na po ang magbabalik lahat po sa inyo. Sa mga nakalimutan po namin, pasensya na po, mga pagkukulang, pasensya na po. So, inihiling po namin ang inyong pong pangunawa sa mga pangyayari po na yon, sa mga bagay. So, all these things, we give glory and praises to our Lord God Almighty. Sa amin pong Amang Yahweh, papuri po sa Kanya, sa ating pong Amang Yahweh. God bless po sa ating, and good evening po din po.